maghihigpit na raw ang Department of Public Works and Highways sa pagpupondo ng flood control projects. Iginiit ng ahensya, wala silang kontrobersyal na leadership fund sa panukalang 2027 budget. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kung noong 2026, zero o walang budget allocation ng locally funded flood control projects, sa susunod na taon, humihirit ng 83.84 billion pesos ang Department of Public Works and Highways o DPWH para muli itong pondohan. Depensa ni DPWH Secretary Vince Dizon sa budget deliberation, mas hihigpitan nila kung paano ito gagamitin. Nag-consult din daw sila sa Nationwide Operational Assessment of Hazards o UP-NOAA. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangang ayusin ng mga napag-iwanan, itong mga pambababoy, itong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan. Mula rin daw sa higit 17,800, ibinabana ng ahensya sa halos 11,400 ang infrastructure projects sa 2027. Ayon kay Dizon, inalis na nila ang mga duplicate projects sa iba't ibang rehiyon. Mas binigyang prioridad din daw ng ahensya ang mga malalaking proyekto. Bukod sa locally funded flood control, humiling din ng 19.6 billion pesos na foreign-assisted flood mitigation programs ang ahensya sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Sa kabuuan, 643.95 billion pesos ang proposed 2027 budget ng DPWH. Giit ni Dizon, walang kontrobersyal na leadership funds sa ilalim ng panukalang 2027 budget ng DPWH. Utos naman ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Basic Infrastructure Program, alisin lahat ng proyektong nagkakahalaga ng 5 milyong piso pababa. Kinakailangan din limitahan ng ahensya ang ideal number of projects ng district engineers at regional directors. Umabot daw kasi noon ng triple ang bilang ng mga proyektong hinahawakan ng mga ito. Sa isang punto ng deliberasyon, inusisa ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang tungkol sa mga contractors sa likod ng EDSA Rehabilitation Phase 1. Giit niya ang contractor na Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders ang nasa likod ng pagsuspende ng wage hike sa Metro Manila. Kasi itong mga siraulong kumpanyang to, File ng TRO. ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Are you aware of that, Mr. Secretary? Yes po, nabasa ko Yes. po sa news, Mr. Chairman. Tama po. Ngayon, ang argumento ng Redicon at ng R2 Builders, kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the Secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag ang mga naturang kontratista. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, mahalaga ang pag-share mo nito ngayong naglipa na ang mga fake news. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5 para sa mahahalagang balita at updates.